ay mas marami ka pang makikilala. Nakilala ko ang unang nagpatibok ng aking puso sa klase ng asignaturang Pilipino. Pero naniniwala ako sa kasabihan na ang lahat ng bagay ay may nakalaang tamang oras at panahon. Tulad ng makapanahong kwento ng pag-iibigan ni na Maria Clara at Ibarra, Cupido at Psyche, Florante at Laura, Rama at Sita, ang modernong kwentong pag-iibigan na ito ay haharap din sa napakaraming pagsubok. Inihahandog ng unang pangkat mula sa sinisintang kurso ng edukasyon, Bachelor of Secondary Education Major in Chinese as well. Ang modernong kwento ng pag-iibigan ni na Raven at Celestine. Ma'am, late na kami? Okay, class. Ang i-announce ko sa inyo ay dahil malapit na ang ating unang preliminaryong pagsusulit at magbasa-basa na rin kayo dahil hindi magiging madali ito. Nasa kolehiyo na kayo at kailangan ninyong magsikap kung nais ninyong makapagtapos sa pag-aaral. At isa pa, class, may papakilala ako sa inyo ang bago ninyong kaklase mula sa isang universidad sa Maynila. Maaari ka nang pumasok, Mr. Carpio. Hi, ako si John Revel Y. Carpio. Pero nyo rin akong tawagin Revel. Masaya akong makilala kayong bilang mga bago kong kaklase. Mr. Carpio, saan ba gusto mo po? Pwede mo ba mo sa tabi niya? Okay, tumabi ka sa kay Miss Agustin. Mag-aral din kayo gabi-gabi at baka magbigay ako ng aktibidad patungkol sa mga alamat at epiko. Mabuti nang maging handa kayo lahat. Kung ganon, maaari na kayong lumabas at pumunta sa susunod na asignatura at silid-aralan. Celestina, pinapasabi raw ni ma'am na pumunta raw kayo sa office. Sige, kami ni Candy. Hindi, kayo ni Raven. Bakit? Anong meron? Hindi ko rin alam eh, basta pumunta lang kayo. Hi, ma'am. Hi, sit down here. Thank you po. Pinatawag ko kayong dalawa dahil may importante akong sasabihin sa inyong dalawa. Kasi magkakaroon tayo ng culmination day. So, kayong dalawa yung napili ko magbe-present sa Filipino Society. Pwede ba kayong dalawa? Kung ako po ang tatanungin ay papayag ako. Lalo na at si Celestina ang makakasama ko. Kasi po, ma'am. Ma'am, baka ayaw niya po. Ma'am. Magdadagdag ako ng additional coin. Okay, payag mo kami. Iba kasi, ba't ka pumayag? Nakakahiya. Bakit? Ako naman partner mo eh. Pabigyan mo na si ma'am. Hiwagaan ng mahika. Ikaw lang ang laman ng puso't isipan. Ikaw lang ang tanging pagkakataon.
Candy, pwede ko ba makausap si Celestina? Saglit lang naman. Ano naman ba yan, Reven? Hindi ko na yata yung manok ko. Ano ka ba, huy? Huwag mo akong iwan! Napapansin mo ba mga kinikilos? Ay, hindi. Vlog kasi ako eh. Kaya nga gusto kita eh. Ha? Wala akong marinig. Shopee, hello? Wala kang signal. Sabi ko gusto kita. Uy, ang daming tao. Ano ba? May kapal, ikaw lang ang di narasal. Sa piling mo'y napupuno ng hiwagaan ng mahika. Ikaw lang ang laman ng puso't isipan. Ikaw lang ang tanging pagkakasalan. Sa hirap at ginawa tayong dalawa, wala nang iba pang aangat. Ikaw lang. Akala ko susundin niya ako dito. Naku, Reven, bilisan mo na. Nanggigigil na naman ang best friend ko. Teka lang ha, may bibilihin lang ako. Ano ba? Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Pasensya na po. May importanteng pupuntahan lang. Sorry po, miss. Sino ba kasi yun? Tatanga-tanga sa daan. Asan na ba ang mokong na yon? Kapag hindi siya talaga siya pumunta dito, naku, wag na wag niyang ipapakita sa akin ng pagmumukha. Miss, pasensya na ba talaga kanina, ha? Reven, please, sumagot ka. Ano? Reven? Kaano-ano mo po si Reven, Carpio? Wow, pakilamerang to. Boyfriend ko, bakit? Sinasabi ko na nga ba, lalaki talaga niya yun. Celestina! Ang kapal ng mukha mo? May gana ka pa manligaw sa akin tapos may karelasyon ka pa pala? Hayop ka? Celestina, tagal na kami tapos ni Christine. Maniwala ka naman sa akin. Ay wow! So ako pa yung ginawa mong tanga, ha? Alam mo ba kung ano yung pinagdadaanan ko sa pamilya, sa school? Buong buhay ko, palagi na lang ako ang nag-a-adjust. Tapos ipaparandam mo sa akin ito? Wala ka talagang konsensyang lalaki ka. Christina, please, pag-usapan natin to. Ayoko na, Reven. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Reven, Kasalanan mo to eh. Magiging kami na sana ng babaeng mahal ko. Pero sinira mo. Reven, ayusin natin ang lahat para bumalik sa dati. Tantanan mo na ako, tapos na tayo. Ang buhay ng isang tao ay parang aklat na punong-puno ng makabuluhang kwento. May mga karakter na maaaring magpasaya at magpaiyak sa atin. May mga nakaraan na pilit kinakalimutan ngunit nandoon pa rin ang puot at galit. Kailangan bang maapektuhan ang kasalukuyan ayon sa nakalipas ng mga masasalimuot na alaala? Ano kayang kaya mong gawin upang ipaglaban ang pag-ibig na pilit ipinagkakait sa iyo ng tadhana? Halika nga dito, malanding babae ka. Ano ba? Bitawan mo nga. Ayoko! Ikaw ang umasa, boyfriend ko. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan sa akin? Alam mo ba kung anong sinabi niya sa akin? Natapos na daw kayo? At ako ang mahal niya? Mahal pa rin ako kung hindi ka lang umepal. Sino sabi ngayon ng epal? Di ba nga, binasura ka niya? Wala na siyang pakialam sa'yo. At kung sa tingin mo na karapat dapat ka para sa kanya, nagtakbo siya sa baka mo. Wisit na malanding babaeng yon.
Hello anak, Celestina. Pwede ka bang sumunod dito sa park? Hello, Mami. Apo, papunta na po. Sige po. Ang ganda naman ng anak ko. Alam mo ba, isa sa mga pangarap ko ay magkaroon ka ng magandang buhay. Ngayon natupad mo na at naging doktor ka pa. Pwede na sigurong matupad ang isa pa. Anong ibig mong sabihin, Mami? Anak siya si Albert. Kapatid siya ng kaibigan ko na si Jake. 2 taon na siya nagtatrabaho na engineer. Anak, sa tingin ko bagay na bagay ko. Celestina. Albert. O Albert, nandiyan ka na pala. Isang lagat mo pa. Alam mo na pangalan ng gulong yan. Ate, sa tingin ko, princess. Mabata pa kayo ng siya. Gloria na ipakasal kayo sa isa't isa. Baka naman may sa interes mo, ate. Albert, matalino ang ate mo. Hindi naman ako papayag na wala tayong makukuha sa pamilya ng Agustin. Sa tingin ko, ate, hindi lang naman pera tapos sa kanya. Mismo nga po na yung gusto sa Hindi mabuti. Ngayon may dahilan na para magkatuluyan kayo. Tina, mag-usap naman tayo. Ano pa bang dapat pag-usapan? Galit ka pa ba sa akin? Celestina, alam mo may direksyon na ang buhay ko ngayon. Sa ating duro, may procession na ako. Pero parang may kulang pa rin. Ramdam ko yun sa puso. Celestina, nakikita ko yun sa mga mata mo, meron pa rin yung huwang dyan sa puso. Napagod ako. Naluluhan. Yung mga aral na yun, alam mo ginawa ko. Hindi ko rin alam kung anong gagawin. Ang sakit kasi rin. Ayun pa rin ba? Bilis na pa naman. Lapit na magkakaroon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Parang si Celestina yun ah. Ano? Saan? Saglit lang, lalapitan ko. Sasama ako. Huwag na, ako na lang. Okay, sige. Celestina, kumitaw ka natin sa lalaking yan. Anong ibig sabihin nito? Teka, baby, magpapaliwanag ako. Tawagan kita. Celestina, halika na dito. Umuwi na tayo ngayon dito. Isang kahihiyan ang ginawa mo. Mami, mahal po siya. Hindi maaari. Napagkasunduan na namin ni Freddy na magpapakasal ka sa kapatid niya si Christine. Mas magiging maganda ang buhay mo sa pamilya ni Albert. Iniisip ko lang ang kapakanan mo. Nag-aalala ako. Anong klaseng magandang buhay ba ang maibigay naman? Kung ang kapalit naman nun, ay ang kaligayahan ko. Hello? Ipaliwanag mo ngayon ang ginawa ng anak mo kung gusto mo pang magpatuloy ang pagiging magkaibigan natin. Huwag kang mag-aalala. Gagawaan ko ng paraan upang makalayo siya sa lalaki. Anak, anong nangyari? Mama, Ano ba talagang nangyari? Mama, mahal na mahal ko siya. Mama, mahal na mahal ko siya. Laban mo siya, anak. Kung mahal mo siya. Ma, tayo sa ating mami.
Ang liit naman ng sa dinami-dami ng ating ahas at mandalog. Nangalamin ka at mukhang sarili mo naman. Kalain mo, hindi ko yung kaibigan ng mandalog. Kaibigan? May kaibigan bang sirain mo kayo? Huwag ka nang magpanggap. Hindi naman nalilinis niya ng Hanip ko na. Anak, tara na. Wala akong panahon makipag-usap sa mga taong nakiligan. Talaga? Sige, umalis kayo at ilayo yung anak mo sa anak ko habang buhay. Anak, anong ibig sabihin niya? Ma, siya po yung ina ni Celestina. Anak, hindi ako, kung ganon, hindi ako makakapayag na hapihin ka nila. Ma, akala ko po may paglabong si Celestina. Noon yun. Pero ngayon, anak pala siya ni Gloria. Kaya, ngayon, dapat nang layuan ng pamilya niyon. Pero ma, Celestina! Albert? Naiwan mo ang fiancé ko. fiancé? Celestina, magpapakasal ka sa akin sa ayaw at gusto mo. Hindi ka niya mahal. Mas gaganda ang buhay niya sa piling ko. Ako ang mahal niya. Tama na, please! Subukan mo lumapit. Albert, maawa ka! Celestina, sumama ka sa akin. Sama ko sa'yo, basta wag mo lang siyang papatayin. Celestina, hindi ka na. Tawarin niyo po na hindi ko naman ito sa ginawa ko. Dahil sa pagsama. Isugo na natin siya sa ospital! Pero patay na. Ate, O Albert, patay ko ng tao. ano? Anong nangyari yun? Ate, nagmahal lang naman ako, di ba? Huwag naman ako minamahali. Aha na. Alis mo na saglit. Sige. Pwede po ba kitang tulungan dyan? Sige, hiwain mo na lang yung mga pansahog dyan. Aray! Aray! Sugatan ako. Saan mo nakuha ang bracelet na yan? Simula pagkabata, dala-dala ko na to. Bigay sa akin ng mama ko. Alam mo ba nung pinagbubuntis ko ang anak ko? Pinasuot ko rin ng bracelet, pero pagbalik ng nurse sa room ko, wala nang bracelet na bracelet ng baby ko. Ito po ba? Ganito po ba yung itsura? Si Raven ba yun? Kailan ko ba pinanganak? February 22, 2004. Yun din ang araw ng pinanganak ko si Raven. Sa room 14 po ako pinanganak. Ayon sa kwento ng mami ko. Hindi kaya nagkamali lang ang nurse na baby na dinala sa room ni Gloria nung siya'y nanganak. Anong ibig mo pong sabihin? Ikaw ang anak ko. Ikaw si Mary. Alam kong madami akong nasabi sa iyong masasakit na salita tungkol sa inyo ni Celestina. Maling tumutol ako sa relasyon yung dalawa. Sana mapatawad mo ako. Madami akong pagkukulang sa iyo bilang tunay kong anak. Opo, naiintindihan ko kayo. Sa totoo lang po, wala naman akong sama ng loob sa inyo. Gusto ko lang naman makapiling si Celestina. Mahal na mahal ko siya dahil siya lang yung babaeng dumating sa buhay ko na gusto kong makasama habang buhay. Ay grabe, ang swerte niyo sa isa't isa. At pinapatawad ko na din po kayo. Mahal po kayo, Mama. Salamat anak. Siguro naman po, ngayon na okay na ang sitwasyon at nagkakaintindihan na ang bawat isa sa atin, pwede na siguro mas magiging matalik na magkaibigan kayo ni Mami Gloria. Oo, anak. At susuportahan ko ang relasyon ni Rebe.
At ang dami niyo na rin pagsubok na pinagdaanan, pero nalampasan niyo yung lahat. Opo, ma. Salamat po. Mukhang nag-iisa kaya Akala ko dati masaya mag-isa. Pero mas masaya pa rin kapag may kaibigan kang kasama. Maraming salamat kasi sa kabila ng lahat, natanggap mo pa rin ako at tinatawad. Oo naman, hindi na lang tayo basta magkaibigan ngayon. Bakit? Basta. Hindi man nararamdaman Celestina! nakangiti. Salamat sa lahat ng pagmamahal na binigay mo sa akin. Humihindi. Ako pa yata ang dapat magpasalamat sa iyo dahil hindi mo ako sinubuan. Kaya sana samahan mo ako hanggang sa aking Away muling ba't di natin di Uy, huwag kang magbiro ng ganyan. palayan? Napakaiksi lamang ng buhay. Sunod-sunod man ang mga suliraning hinaharap, napagtagumpayan ni na Celestina at Raylin ang lahat ng iyon. Sa huli, nanaig ang kanilang wakas na pag-iibigan. Babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli. Palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ko palagi. Palagi. Kung balikan mo ng hirap, luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo sa huli. Palagi babalik pa rin sa yakap mo